Umakyat na po sa 9 ang naitalang mga patay sa pananalasa ng habagat ayon sa NDRRMC o ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Hindi pa kasama riyan ang 5 nasawi sa Malasiki, Pangasinan na nakuryente sa loob mismo ng kanilang bahay. Samantala sa Pampanga, mas lumalim pa ang baha sa ilang lugar dahil sa masungit pa ring panahon. Live mula sa San Fernando sa Pampanga, may report si Tina Panganiban Perez. Tina? Jessica, pabugso-bugso ang ulan dito sa San Fernando, Pampanga. At yan din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin humuhupa ang baha. Parang alon sa dagat ang tubig na humahampas sa mga sasakyang dumaraan sa General Hizon Avenue, San Fernando, Pampanga. Pero may mga tricycle at motorsiklong lumusong pa rin sa baha. Ang iba, di kinaya. Nagpatay na lang ng makina. Kahit malaking truck, dahan-dahan ang andar. Hapon pa lang, pero parang maggagabi na. Malakas at tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Abot hanggang tuhod o binti ang baha sa ilang bahagi nitong General Hizon Avenue sa San Fernando, Pampanga. Ayon sa mga taga rito, baha na raw sa kanilang lugar mula pa noong Sabado. Pero lalo raw lumalim ang tubig ngayon dahil sa ilang oras na tuloy-tuloy na pag-ulan. May mga namamasyal pa rin sa kalye kahit walang patid ang ulan at matatalimang kidlat. May mga sumakay pa nga sa airbed na ginawang balsa. Dahil sa lalim ng tubig, napilitan kaming pumarada sa medyo ligtas na lugar. Isang 6x6 truck ang dumaan sa amin, sakay ang ilang rescuer. Sa Barangay Santo Niño, 41 pamilya na ang lumikas. Sa Barangay San Pedro, 21 pamilya. Habang sa Barangay San Felipe, 4 na pamilya. Sa Santo Tomas, Pampanga, may mga baha sa ilang bahagi ng MacArthur Highway. Bagamat ang abiso ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi madaraanan ng light vehicle sa naturang bahagi ng MacArthur Highway, may mga ilan-ilan pa ring sumubok. Malakas din ang ulan sa Minalin. Ang ilang taga-apalit naman, nagprosesyon pa kahit nag-aalboroto ang langit. Nang dumaan kami roon kanina, wala pang baha sa highway. Samantala, magkakatabing bangkay na ng abutan ng pulisya kagabi ang 5 magkakamag-anak na nakuryente sa loob ng kanilang bahay sa liblib na barangay sa Bacundao, East Malasiki, Pangasinan. Yung mag-asawa nga, gumagawa sila ng sampayan kasama yung isang anak nila. Okay. Yun nga, biglaan na aksidente po na ikabit na nakadikit po yung alambre doon sa wire at yun po ang cause ng pagkamatay po nila. Batay sa investigasyon ng pulis, dumikit ang alambreng hawak noon ni na Ariel Colarco at Rochelle Mendoza sa outlet ng kuryente kung saan may nagcha-charge na cellphone. Hindi raw nakadiin ang husto sa saksakan ng charger kaya sumingit sa pagitan ng alambre at dumaloy ang boltahe ng kuryente patungo sa 2 biktima. Nadamay raw ang anak nilang si Gian dahil kumapit din ito sa katawan ng ina para sana ilayo siya sa saksakan. Damay rin sa insidente ang sasaklolong kapatid at pinsan ni Rochelle na sina Michael at Henry. Ayon sa Malasiki Disaster Risk Reduction and Management Office, nag-set up ng sampayan sa loob ng bahay ang mag-live-in partner dahil umuulan daw sa lugar na mga oras na iyon. Pero hindi raw sila isasama sa bilang ng mga nasawi sa habagat. Parang gumawa mundo sa akin kasi sabay-sabay sila. Gusto kong humingi po ng tulong kay President Duterte na sa nangyaring ito, sana konting tulong lang pong ipagkalob niyo sa amin. Para po mapayos ko po ng lagay yung mga anak ko. Dahil sa patuloy na pag-uulan, apektado rin ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Lawag City na mahigit 1 linggo nang hindi makapalaot. Nabubulok na rin ang mga bagong pananim na palay sa Lawag City dahil sa pagbaha. Isinailalim naman sa Blue Alert ang lalawigan ng Abra dahil sa ulan. Ang ilang sakahan sa lalawigan nalubog din sa baha. Sa General Nakar sa Quezon Province, patuloy pa rin naghihintay ng balita ang mga kaanak ng 4 na minerong natrap sa Sumag River Diversion Tunnel. Balakid pa rin ang sama ng panahon sa paghahanap sa 4 na minero. Ang iniisip ko ngayon kasi tapos na nangyari dito, basta gawin lahat ang puwersa para ma-rescue sila sa puso ko. At kunin ko ay idadasal ko sa Lord na siya ay buhay hanggat ma-rescue siya. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC,
Umakyat na sa siyam ang bilang ng mga namatay sa gitna ng masamang panahong dala ng habagat. Mahigit 32,000 pamilya ang apektado at may mahigit 20,000 ang nananatili sa mga evacuation center. Jessica, kahit gabi na at malalim ang baha rito sa San Fernando, Pampanga, may mga nakikita pa rin tayo mga sasakyan at tao sa kalye. At kahit masama ang lagay ng panahon dito, meron pa rin namang supply ng kuryente. Jessica? Tina, na-point out ko na to kahapon, no, kay Trisha Zafra. Pero naalala ko kasi nung pumutok ang Pinatubo, hindi birong pera ang napunta dyan sa Pampanga at dun sa mga probinsyang apektado ng pagsabog ng Mount Pinatubo in terms of infrastructure. Ang daming nilagay dyan ng mga dike, pinatibay na mga bridges at kung ano-ano pa. No? Itong mga structures na ito ngayon, parang panahon na sigurong i-evaluate kung effective din ba sa baha o hindi. Tama, Jessica. At saka papunta dito sa San Fernando, may mga napansin din kasi tayo na mga roadworks, road construction, na yung kalye mas mataas doon sa original na level niya noon. Kaya yung kalye mismo, yung dinadaanan ng sasakyan, minsan ang ka-level niya ay halos bubong na ng mga bahay. Kaya marami rin mga pamilya ang binabaha kahit walang bagyo ngayon at habagat, talagang apektado sila ng tubig, Jessica. Kasi yung highway dyan, alam ko nakailang beses itinaas yan yung going to Olongapo para protektahan yung transportation. No? Kaso yun nga, masyado naman ng mababa yung mga bahayan sa both sides of the road. Ito ngayon, at saka yung lahat ng tubig doon, babagsak ngayon doon sa mga communities, di ba? Tama yan, Jessica, dahil marami tayong mga nadaan ng mga bahay kanina na mas mababa talaga yung pwesto nila doon sa naitaas ng mga kalye. Dito sa, hindi lang sa Pampanga, Jessica, napansin din natin yan sa Bulacan. Kaya talagang kailangan i-review rin, gaya nga ng sinabi mo, kung may mga kailangan pa bang ibang gawing flood mitigation projects dito sa Pampanga, Jessica. Yung mga anti-lahar projects noon, naglagay sila ng mga dike sa mga ilog Yun ba, sa tingin mo, nag-work ba yon against floods o hindi? Well, kung pagbabasehan natin yung sitwasyon ngayon, maraming mga lugar dito sa Pampanga ang talagang baha. At dito lang sa kinatatayuan natin sa San Fernando, kanina umabot hanggang hita yung baha sa mismong kalye. Ito yung pinaka-main road. So, siguro dapat matingnan din yung mga dike, yung mga ganyang proyekto na ipinatupad dito sa Pampanga, Jessica. Sa maghapong ito ay malakas pa rin ba ang ulan, Tina, o hindi na? Kasi parang mataas pa rin yung tubig dyan sa yung likuran. Pag may dumadaang sasakyan parang umaalon, ha? Totoo yan, Jessica. Kaninang hapon, nung pagdating natin sa Bulacan at Pampanga, talagang malakas yung buhos ng ulan. Ngayong gabi, nakikita mo halos hindi naman malakas, pero may ambon-ambon ngayong oras. Kanina, medyo lumakas several minutes ago. So, pabugso-bugso yung ulan, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Tina, at ingat kayo dyan sa Pampanga. Tina Panganiban Perez.